Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, ito na naman mga kababayan. Dito po sa ating screen, meron na namang isang Facebook page na nagpapapansin. At ito ay nagpost ng kaparehas nung pinost nung Twitter account na Anima Christopher Min. Para sa parehas, gusto nga nitong gusto nilang ulitin yung ginawa nung Anima Christopher Min at gusto na itong magpapansin. Sigurado wala namang ibang dahilan eh. Maliban sa mang-asar, maliban sa mambastos, maliban sa manira, ang gustong mangyari nitong Facebook page na ito ay magpapansin. Ayun lang naman ang dahilan eh. Bakit sila magpo-post ng ganito? Ito mga kababayan yung post na itong Kapamilya Billboard. Yan po sa ating screen. Bago natin basahin yung caption, basahin muna natin itong nangyari dyan sa It's Showtime. Nagsalita daw si Vice Ganda, nakakahiya naman yung sapatos natin, baka sabihin nila nakaano tayo, couple shoes. Kasi parehas yung sapatos nila. At yung isa ay green lining, isa ay silver lining. Sabi ni Vice, Diyos ko, na-achieve ko din ng couple shoes. Kala ko lilipas ang panahon, hindi ko ma-achieve yung couple shoes. Sabi ni Vice, maglayo na tayo, baka another 12 days yan. Sabi ni Karil, 12 days of Christmas. So, itong biroan nila sa It's Showtime ay alam naman natin kung sino tinutukoy nila Yung 12 days, ito ay tumutukoy sa 12 days suspension na natanggap nila from MTRCB dahil sa kanilang kabastusan sa kanilang programa. Wala namang ibang dahilan kaya sila nasuspindi. Nasuspindi sila dahil dun sa kanilang kabastusan na ipinakita dyan sa kanilang programa. Wala namang ibang dahilan Sinasabi ng iba, pinag-iinitan si Vice Ganda, pinag-iinitan itong Showtime, na itong ni Madam Chairperson Lala Soto dahil anak siya ni Tito Soto. Sinasabi na itong mga tulongges na panatiko ng It's Showtime. Yung sinasabi nilang dahilan kaya nasuspend itong kanilang programa. Wherein ang totoong dahilan ay yung dahil sa pinakita nilang kabastusan dyan sa kanilang programa. Kaya nung nasuspindi sila, galit na galit sila sa MTRCB. At hanggang ngayon mga kababayan, hanggang ngayon, hindi pa rin sila makamove on, hindi pa rin nila matanggap na sila ay sinuspindi ng MPRCB. Kaya itong kanilang ginagawa na sinasabi nilang satire o biro ay nakafocus pa rin dito sa MTRCB. Kasi nga hindi nila matanggap hanggang ngayon, masama pa rin ang loob nila kay Madam Chairperson Lala Soto. At talagang lagi nilang target ng paninira, pang-aasar, pambibwisit, pambuburaot, etong si Madam Chair Lala Soto. Ayun yung ginawa ni Anima Christopher Min. Tapos ngayon, ito parehas na parehas. Pagkakaiba lang, ito naman daw nagdikit yung sapatos. Basahin natin yung caption, ipapatawag daw, sabi na itong Kapamilya Billboard, ipapatawag daw ng MTRCB sina Vice Ganda at Ion Perez dahil sa pagdikit ng sapatos ng dalawa sa It's Showtime. Charot lang, satirical post. Ito lang yung pagkakaiba. Yung Anima Christie nag-post pero wala siyang sinabing satire. At ito naman Kapamilya Billboard nag-post at satire post lamang. Pero alam niyo mga kababayan, ito para sa akin lang. Kahit pa sabihin nila na merong nakasulat dyan na charot lang, biro lang, satirical post lang, satire lang. Para sa akin ito ay isang anyo ng pambabastos. Ito ay isang anyo ng paninira. Ito ay isang anyo ng pagbabaliwala sa kakayanan ng isang tao o ng isang grupo. Dito mga kababayan, sinisira nila ang MPRCB. Parang pinapalabas sila na napakababaw ng MPRCB para ipatawag sina Vice Ganda at Ion Perez dahil lang nagdikit yung sapatos nitong dalawa. So kahit biro ito,
Para bang sinasabi nila sa mga tao, lalong-lalo na sa makakakita nito, doon sa kanilang mga followers, at doon sa inaabot ng kanilang impluensya, isipin ng mga taong ito na mababaw lang ang MPRCB. Mababaw with respect sa pagdidesisyon, mababaw with respect sa pagbabantay kung ano yung tama at mali. Parang ganun yung sinasabi na itong kapamilya billboard na to eh. Kahit pa sabihin mong biro yan, ganun ang pinapalabas mo, pinapakita mo sa tao eh. So ang pinapakita mo sa tao, peking impormasyon. Eto na naman tayo. Fake news na naman ang pinapakita mo sa tao. Kahit pa sabihin mong biro yan, fake news pa rin ang pinapakalat mo. Fake news pa rin ang sinasabi mo doon sa mga taong sumusubaybay sa'yo. Kasi hindi ganyan kababaw ang MPRCB. Hindi ganyan kaignorante ang MPRCB. Ang MPRCB po ay binubuo ng mga abogado. Etong mga bumubuo ng MPRCB, unang-una sa pangunguna ni Madam Chairperson Lala Soto. Sino ba si Madam Chair Lala Soto? Si Madam Chair Lala Soto, hindi po basta-basta nilagay yan dyan. Pinili po siya ng presidente ng Pilipinas para pamunuan itong MPRCB. At yung mga miyembro, yung board ng MPRCB, lahat po ng grupong bumubuo, mga opisyalis ng MPRCB, hindi po yan mga pipitsuging mga abogado. Lahat po yan magagaling in their respective fields. Lahat po yan pinagpilian maigi. Hindi basta-basta tulonggis lang ang kinuha dyan. Magagaling po yan pagdating sa pagbabantay, dito sa mga pelikula, sa telebisyon, at maging sa legal, sa mga legal na mga usapin. Magagaling po yan. Tapos ngayon ipapakita nyo, sasabihin nyo na nagkadikit lang yung paa, patatawag agad. So ang ibig sabihin yan, sinasabi nyo sa inyong mga followers, sa mga tao, pinapakita nyo sa tao, na hindi maayos ang pagpapatakbo ng MTRCB. Parang ganun ang gusto nyo sabihin eh. Ganun ba yun? Itong MTRCB, papayag ba sila na ganyan, isasabihin nyo sa mga tao na nagkadikit lang yung paa, isasabihin nyo, ipatatawag na ng MPRCB? Maling impormasyon yung pinapakalat nyo. Hindi ganyan ang MPRCB. Kung alam nyo lang ang trabaho ng MPRCB, mabigat yan. Akala nyo ganun-ganun lang yan. Siguro kayo, itong Facebook page na ito, madali lang para sa'yo mag-imbento. Madali lang para sa'yo mang-asar. Kasi hindi ko alam kung meron kang pinag-aralan o wala. Kasi unang-una, wala naman yung picture mo dyan sa dyan sa profile mo eh. Hindi ka nga kilala kung sino ka mang kapamilya billboard ka eh. Yung mga taong tinitira mo, itong MTRCB, kilala nyo sila. Siguro, kung ikukumpara sa'yo, wala ka sa katiting na itong mga namumuno at mga miyembro dyan sa MTRCB. Palalabasin mo ngayon mababaw sila. Ganun ang pinapalabas na itong kapamilya billboard na to eh. Kahit pa sabihin mong satire yan, ganun ang pinapalabas ninyo, kayong mga panatiko ng It's Showtime. Kasi hanggang ngayon, hindi nyo patanggap yung katarantaduhan na ginawa ng idol ninyo. Kaya galit na galit kayo kay MTRCB Chairperson Lala Soto eh. Tingnan nyo, babasahin ko ilang komento rito. Eto satire ito, pero sabi nung kababayan natin, ano ba yan? Pati sapatos pinag-iinitan na naman ng MPRCB. So, eto mga kababayan, meron tayong iba dyan na akala totoo yung sinasabi ninyo. Di ba? Mali kasing impormasyon ang ipinapakalat ninyo sa social media. Ito namang mga tulongis na mga Showtime fanatics dito at mga panatiko ni Vice Ganda, lagi nilang sinasabi na hinahanapan daw lagi ng mali ng MTRCB itong si Vice Ganda. Alam nyo kung hahanapan lagi ng mali, ang dami na po, sa totoo lang.
Ang dami na po, sa totoo lang. Ang dami na nga pinalagpas eh. Bago pa sila nasuspinde, ilang bang mga violations ang nagawa ng It's Showtime? 'Di ba? 10 plus 1, 11 plus 1. Saka pa lang sila nabigyan ng suspension, tapos sasabihin nyo pinag-iinitan. Naku, lahat na lang bawal. Baka bigo lang sa pag-ibig itong MTRCB, haha. Tingnan nyo, mga kababayan. Naku, hindi ito tama, fake news yan. Baka gusto mo ata magaya doon sa mahiling magkalat ng fake news. Ito mga kababayan, ito lang dapat ito, aksyon na ng MTRCB. Kasi sinasadya na nila mga kababayan, sinasadya na nila. Talagang pinoprovoke nila ang MTRCB na kumilos laban sa ganitong klaseng mga post. Kasi sa akin satire man yan, biro man yan, kahit ano pang idahilan nyo dyan, sabihin nyo dyan, nangaasar lang kayo. Isa yung form ng pambabastos, isa yung form ng paninira sa MPRCB. Kasi pinapalabas nyo, sobrang babaw ng MPRCB. Dahil nga, akala nyo, yung ginawa ni Vice Ganda na kabastusan at ni Ayon Perez na kabastusan kaya sila nasuspinde, akala nyo kasi mababaw lang din. Ayan yun. Ayun lang naman yun eh. So ito nga, kapamilya billboard na to, dapat ito aksyonan din ito ng MTRCB. Sa totoo lang. Yung ganitong klaseng mga channel, mga FB pages, meron siyang 9,900 followers. Di marami siyang naguguyo, marami siyang naloloko. Marami siyang na-impluwensyahan dahil doon sa post niya, sinasabi niya na ang babaw na itong MTRCB para ipatawag yung dalawa dahil nagkadikit lang yung sapatos. Di yun na yun. Di ba? So ito mga kababayan, na to, palala ng palala itong ginagawa na itong mga panatiko ng It's Showtime. Sana sampulan pa ito ng MTRCB. Katulad nung nangyari sa Anima Christopher Min, dapat ganun din ang mangyari dito sa Kapamilya Billboard. Kasi mga kababayan hindi na to maganda dito sa social media. Hindi na po sila nagiging magandang halimbawa. Kasi totoo lang, itong social media dapat ginagamit natin sa maayos na paraan di ba? Sa magandang paraan, mag-reach out tayo sa ating mga kababayan, mag-reach out tayo sa ating mga kaibigan, sa ating kapamilya, kapatid, kapuso. Pero ginagawa nila dito, unang-una sinisiraan nila MTRCB, parang sinasabi na hindi nila ginagawa yung trabaho nila, konting galaw lang, suspendido agad. Parang gano'n sinasabi nila So yun po yung gusto nilang palabasin. Kaya post sila ng post ng ganitong klaseng mga walang kakwenta-kwentang mga satire, kuno na sinasabi nila na ang talagang purpose ay sirain itong MTRCB at makaganti dito sa MTRCB. So, tutok-tutok lang sa Batang Maynila Toys. Ingat po tayong lahat. God bless.